Magandang hapon Pilipinas at sa buong mundo. Sa ulo ng mga balita. Dagdag singil sa kuryente ipatutupad ng Meralco ngayong Abril. Ilang bayan sa Batangas isinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng lindol. Dagdag na ayuda para sa mga biktima ipinanawagan ng lokal na pamahalaan. Nararamdamang pagyanig sa Batangas, bahagi ng earthquake swarm ayon sa PHIVOLCS. Gumalaw na fault sa probinsya, patuloy na sinisiyasat. Mga biktima ng lindol sa Batangas, isa sa ilalim sa mental health at psychosocial debriefing ng Department of Health. Karagdagang tents at iba pang ayuda, ipinadala na rin. Mga driver ng pampasaherong bus hanggang 6 na oras na lamang maaaring magbiyahe ayon sa LTFRB. Mga konduktor hindi maaaring maging karelyebo sa mahabang biyahe. Mataas na net satisfaction rating ni Pangulong Duterte sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations. Inspirasyon para sa administrasyon ayon sa Malacanang. Guilty verdict kay US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa kasong pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude, pinagtibay ng Court of Appeals. Una sa ating mga balita ngayong hapon, bad news mga kasambahay dahil mayroon na namang nakaambang pagtaas ng singil sa kuryente ang Meralco ngayong buwan. Ito ang balita ni Leslie Longbowen. Taas ng 23 centavos per kilowatt hour ang singil sa kuryente ng Manila Electric Company ngayong Abril. Mula sa pangkalahatang rate na 9 pesos and 67 centavos per kilowatt hour noong Marso, ngayong buwan ay aakyat ito sa 9 pesos and 89 centavos. Ibig sabihin, kung ang isang pamilya ay kumukonsumo ng 200 kilowatt hours kada buwan, tataas ng 46 pesos ang kanyang babayaran. Samantala kung 500 kilowatt hours naman ang kinukonsumo, ay magkakaroon ng karagdagang 115 pesos. Ayon sa Meralco, bunso dito ng pagtaas ng generation charge. Yung pagtaas naman kasi sa singil sa kuryente ay bunga ng pagtaas ng WESM rates. No? Tumaas din yung rates ng independent power producers bagamat bumaba yung sa power supply agreements namin. Pero ito kasi more or less bunga pa rin ng may ilang mga plant outages. No? Tumaas din yung demand. Dahil dito, muling nagpaalala sa publiko ang Meralco na hanggat maaari ay magtipid sa paggamit ng kuryente. Yung energy efficiency, energy savings, yung pagtitipid sa paggamit ng kuryente, malaking tulong yan, lalo na ngayon na medyo may problema nga tayo sa supply situation. Samantala noong Sabado ay ilang planta rin ang napinsala ng lindol sa Batangas na nakaapekto sa supply ng kuryente sa Luzon Grid. Subalit pagtitiyak ng National Grid Corporation of the Philippines na remedyohan na ito ngayon. Nakahanda ring magdeklara ng red alert ang Department of Energy sakaling magkaproblema sa reserba ng kuryente sa Luzon Grid. Leslie Longbowen, UNTV News and Rescue, Taguig City. Isa sa ilalim ng Department of Health o DOH sa mental health at psychosocial debriefing ang mga biktima ng lindol sa Batangas. Nakapagpadala na rin ng tents at iba pang ayuda ang kagawaran sa mga apektadong lugar. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Takot pa ring bumalik sa mga gusali at kani-kanilang mga bahay ang mga residente sa Batangas kasunod ng lindol noong Sabado. Bunsod nito, nagpadala na ang Department of Health ng mga tauhan sa mga naapektuhang lugar upang magbigay ng psychosocial debriefing sa mga ito. Also yesterday, we have deployed our mental health and psychosocial support team from the National Center for Mental Health because that was one of the needs. Because the people are afraid, no? Ang dami pang aftershock. Bukod dito, nagpadala na rin ang DOH Central Office ng iba't ibang mga gamot at ng 50 tents na nagkakahalaga ng mahigit 600,000 piso. 7 sa tents ay dinala na sa Batangas Medical Center at ilan pang apektadong ospital sa Region 4A. Ayon sa Health Emergency Management Bureau ng DOH, may isinasagawa na rin na structural assessment sa mga ospital na nagkaroon ng sira upang matiyak kung pwede pang magamit o isasara na lang muna. Ayon kay Secretary Pauline Ginobial, may contingency planning na rin at ilang hakbang na ginagawa ang Department of Health sakaling tumama pa ang mas malakas na lindol gaya ng The Big One sa Metro Manila. Nag-scenario building na kami that this will actually result in about 200,000 injuries and about 121,000 deaths.
we are prepositioning our teams and our supplies and drugs and medicines to address this. We cannot predict what will actually happen, but we are ready for this type of a scenario. Nakikipagtulungan na rin ang DOH sa international communities para sa pagtugon at magbigay ng tulong sa loob ng 24 oras sa panahon ng sakuna. Samantala, patuloy na kinukumpirma ng DOH ang bilang ng napaulat na nasugatan sa lindol. Tuloy-tuloy din ang kanilang pakikipagtulungan sa FIVOLCS, Provincial Health Team Leaders, PDRRMO at sa LGUs ng mga naapektuhan ng lindol para sa mga kailangan pang ayuda. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Department of Health. Nasa state of calamity na ang ilang bayan sa Batangas dahil sa pagtama ng malalakas na lindol. Nanawagan naman ang lokal na pamahalaan na mabigyan ng dagdag na ayuda ang mga naapektuhan ng pagyanig. Ito ang balita ni Vincent Octavio. Nagdeklara na ng state of calamity ang bayan ng Mabini, Tingloy at Batangas City dahil sa epekto ng malakas na lindol. Ayon sa lokal na pamahalaan ng Batangas, kailangan magamit ang calamity fund para sa rehabilitasyon ng mga napinsalang infrastruktura sa mga nasabing lugar. Sa Mabini naitala ang sentro ng lindol kaya nasira ang pamilihan ng isda sa bayan. Napinsala rin ang seawall at ilang resort ng malakas na pagyanig. Gumuho naman ilang bahagi ng bundok at nagkapitak ang ilang kalsada at mga bahay. May naitala ring aftershock kaya maraming residente ang piniling sumilong muna sa mga tent. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, mahigit 7,000 residente ang nanatili ngayon sa mga evacuation center. Pati tayo nagkakatrauma na eh. Yung psychosocial services sa social welfare, we really wanted that. Kasi may mga bata umiiyak na pagka umuuga. Kahit walang aftershock. Nais rin ng lokal na pamahalaan na mabigyan ng dagdag na ayuda ang mga residente gaya ng pagkain, tubig, gamot at kumot. Kanina inamahagi na ng tulong ang DSWD sa mga evacuee sa bayan ng Mabini. Simula noong Sabado, 118 aftershock na ang naitala sa probinsya. Posible pang magkaroon ng mga paglindol kasi nga nabanggit ko na ang pagkilos ng fault na ito, isang lokal na fault sa may Mabini area, ay paunti-unti. No? Hindi biglaan na malakihan tapos magkakaroon ng sunod na maliliit. Ito kasi paunti-unti, so hindi ibig sabihin tapos na kaagad. Vincent Octavio, UNTV News and Rescue, Batangas. Pinag-aaralan na ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of FIVOLCS ang fault na gumalaw sa Batangas. Sa tala ng ahensya, umabot na sa mahigit 2,000 ang aftershocks na naramdaman sa probinsya mula pa noong Martes. Ito ang balita ni Ray Pelayo. Wala pa sa mapa ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology ang fault na gumalaw sa Batangas nitong nagdaang linggo. Noong Martes ay naitala ang magnitude 5.5 na lindol sa lugar na sakop ng Tingloy, Batangas. At nito lamang Sabado ay magkasunod naman ang magnitude 5.6 at 6 ang yumanig sa Mabini, Batangas. Sa loob ng 100 taon, ngayon lang nakaranas ng ganitong kalakas na lindol ang bayan ng Mabini. Ayon sa FIVOLCS, ito ang unang pagkakataon na may naitalang ganito kalakas na lindol sa lalawigan. Kaninang alas 10 ng umaga, mahigit sa 2,100 na ang naitalang pagyanig mula pa noong April 4. Tinatawag nilang earthquake swarm ang magkakasunod na pagyanig sa parehong lugar. Maganda ito kasi instead of releasing yung energy ng earthquake in one big event, nire-release niya gradually to several small earthquakes. Ayon sa FIVOLCS, posibleng makaapekto ang paggalaw ng isang fault sa ibang fault kung malakas ang magnitude nito. Isa sa malapit na fault sa pinagmula ng lindol ay ang Lubang Fault na huling gumalaw noon pang 1994. Samantala, hindi pa tiyak ng FIVOLCS kung makaaapekto sa aktibidad ng Bulkang Taal ang mga paglindol sa Mabini. Subalit ayon sa mga siyentipiko, ang isang malakas na lindol ay posibleng maka-impluwensya sa isang malapit na bulkan. Maraming scientists ang naniniwala na kaya pumutok ang pinatubo, maapektuhan yung magma chamber sa ilalim ng malakas na ground shaking. Sa ngayon ay ang paggalaw ng West Valley Fault ang isa sa dapat paghandaan ng publiko. Ripe na siya for another movement at dapat tayo maganda lahat. Sakop ng naturang fault na may habang 100 kilometro ang ilang lugar sa Metro Manila at karatig lalawigan. Ray Pelayo, UNTV News and Rescue, Quezon City.
Ininspeksyon ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board or LTFRB ang mga terminal ng bus kaugnay ng inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong long holiday. Pinaalalahanan rin nila ang provincial bus operators hinggil sa pagbabawal ng mahigit sa 6 na oras na tuloy-tuloy na pagmamaneho ng kanilang mga driver. Ito ang balita ni Joan Nano. Naglabas ng kautusan noong Biyernes ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board hinggil sa paglilimita sa oras ng pagmamaneho ng mga provincial bus driver. Nakasaad dito na hindi dapat lalagpas sa 6 na oras ang pagmamaneho ng isang driver upang tiyakin ang kaligtasan ng mga pasahero sa biyahe. Kailangang may kapalitan nito lalo na kung malalayo ang ruta gaya ng mga biyaheng Bicol, Tacloban, Samar at iba pang mga probinsya sa Visayas. Ayon kay LTFRB spokesperson Attorney Aileen Lizada, karaniwan na mayroong minor sleeping disorder ang mga driver ng bus, lalo na ang mga nagmamaneho sa gabi. Ito ho ay yung involuntarily your brain goes to sleep. Ang study says 1 second of this kind of sleep when your brain shuts off at 100 kilometers per hour, meron hong 28 meters not covered by the driver. Pag napaganon lang sila, you are running 28 meters. E paano ho kung merong construction o kung meron nag-overtake, mga aksidente? Ang mahuhuling lalabag sa kautusan ay papatawan ng multa at maaaring suspindihin ang operasyon. Samantala, muling nag-inspeksyon kanina sa mga terminal ng bus ang LTFRB kasama ang MMDA at ang lokal na pamahalaan ng Quezon City. Tinignan ng grupo kung handa na ang mga ito sa inaasahang bulto ng mga pasahero na biyaheng probinsya sa long holiday. Isang bus sa Araneta Bus Terminal na biyaheng Tacloban ang sinita ng LTFRB dahil walang maayos na seatbelt ang driver, gayon din ang mga upuan para sa mga senior citizen at persons with disability. May ilang bata rin ang nakaupo na sa gitna ng bus dahil sa pagsisiksikan. Kinausap rin ng LTFRB ang driver ng Starliner bus at inalam ang sistema sa oras ng kanilang pagmamaneho. Mga ilang oras, yung medyo inaantok-antok na. Pag straight. Ay, depende po kung nasa kondisyon ng katawan mo. Hindi ka basta antokin. Pero pag yung wala sa kondisyon, antokin ka. Pero kailangan mong labanan yun. Labanan? Para tulad ng pag overspeed tayo? Hindi po. Yung halimbawa kung kain ka ng kung anong pang pawala ng antok, may kindi ka. Matapos namang maisaayos ang seatbelt at kinandong na ng mga magulang ang kanilang mga anak, pinayagan na ring bumiyahe ang bus. Joan Nano, UNTV News and Rescue, Quezon City. Pinapayuhan na ang ating mga kababayan na asikasuhin na ang mga kailangan transaksyon sa mga bangko upang wag maabutan ng pagsasara ngayong linggo. Batay sa abiso ng Bank of the Philippine Islands at BPI Family Savings Bank, sarado ang kanilang mga sangay simula Huwebes, April 13 hanggang sa araw ng Linggo, April 16. Huwebes hanggang Sabado naman walang operasyon ng BDO at Security Bank maliban sa branches na nasa loob ng NAIA na bukas sa April 15 to 16 mula alas 11 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi para sa mga customer na may terminal passes. Sarado rin ang PS Bank ng Huwebes at Biyernes. Piling sangay naman ng Metrobank bukas mula April 13 hanggang 16. Para sa iba pang impormasyon ukol sa holiday schedule, maaaring bumisita sa website ng mga bangko. Sa Lunes naman ay babalik sa normal ang operasyon ng mga bangko. Samantala, pinag-aaralan na ng isang mababatas na mapasailalim sa panukalang Department of Migration ang mga tauhan ng Bureau of Immigration. Pinaniniwala ang solusyon nito sa problema sa personnel at usapin sa pasahod. Ito ang balita ni Nel Baribohok. 5 panukalang batas ang nakahain ngayon sa mababang kapulungan ng Kongreso para sa pagbubuo ng Commission on Immigration. Sa ilalim ng isinusulong na Philippine Immigration Bill, bubuwagin ang kasalukuyang Bureau of Immigration at papalitan ito ng isang komisyon. Ayon kay Immigration Spokesperson Antoinette Mangrobang, ang panukalang ito ang nakikita nilang solusyon sa isyu ng pasahod sa kanilang mga tauhan. To have the Philippine Immigration Act, the bill be certified as urgent. Ito po ay nakikitang long-term solution dun sa kinakailangan naming salary upgrade.
Hindi naman sang-ayon si ACO-FW Party List Representative Anesito Bertiz sa panukalang gawing komisyon ng BI. Instead of making it as another commission of immigration, instead of just a bureau, so nagra-right sizing nga tayo as much as possible. We are streamlining all government agencies. Sa halip niya ay pinag-aaralan nila ngayon na mapasailalim ang Immigration Bureau sa proposed Department of Migration and Development. Dapat talagang busisiin natin at pag-aralan ulit o kinakailangan na miyendahan ang Immigration Act, gawin natin. At kung ito ay maisasama na rin under the Department of Migration and Development, might as well kunin na natin to sa DOJ yung function na to. Naniniwala rin ang mambabatas na maaaring masolusyonan ang problema sa immigration personnel at usapin sa kanilang pasahod kung tuluyang maisa sa batas ang naturang proposed bill. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Quezon City. Susunod sa ito ang balita. Mataas na net satisfaction rating ni Pangulong Duterte sa pinakabagong survey ng Social Weather Stations. Inspirasyon para sa administrasyon ayon sa Malacanang. Guilty verdict kay US Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa kasong pagpatay kay Jeffrey Jennifer Laude, pinagtibay ng Court of Appeals. Mga tauhan ng Bureau of Immigration at kanilang trabaho pinag-aaralang isailalim sa isinusulong na Department of Migration. Inspirasyon para sa Administrasyong Duterte ang nakuhang mataas na public satisfaction rating sa pinakahuling Social Weather Stations o SWS survey. Samantala, ilang Pilipino naman ang pagpapahayag ang kanilang saloobin hinggil sa mga isyong kinakaharap ng Administrasyong Duterte. Ito ang balita ni Rosa Licos. Napanatili ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mataas na porsyento ng tiwala ng publiko sa kanyang administrasyon. Batay sa pinakahuling ulat ng Social Weather Station, nasa 63% ang net satisfaction rating ng Pangulo noong buwan ng Marso. Ganito rin ang nakuhang grado ng Pangulo noong December 2016, samantalang 64% naman noong September 2016. Ang survey ay isinagawa mula March 25 hanggang 28, 2017 sa 1,200 respondents. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, nagbibigay inspirasyon sa punong ehekutibo at sa kanyang gabinete ang survey, bagaman hindi ito prioridad ng administrasyon. Dahil dito, lalo pa anyang pag-iibayuhin ng pamahalaan ang pagresolba sa issue sa iligal na droga, kriminalidad at katiwalian para sa patuloy na kaunlaran at pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Ngunit para sa ilang nakapanayam ng UNTV News Team, kahirapan ang unang dapat resolbahin ng administrasyon bagaman kontento sila sa pamamalakad ng Pangulo. Ilan din sa kanila ang nababahala sa drug-related killing sa bansa. Maganda naman siya magpalakad. Biro mo yung mga nag-aano ng mga drugs, di ba? Napaano niya, napatino. Kahirapan po talaga kailangan na. Kailangan po sa tapusin na yung kahirapan. Pataasin yung mga pababain yung mga pagkain, mga bilihin. Yun po number one. Para makatulong sa mga tao may walang ganong kakayanan. Dapat po ikulong na lang. Huwag na po patayin. Rosa Licos, UNTV News and Rescue, Malacanang. Wala umanong dahilan upang pigilang makaalis ng bansa si retired police Arturo Las Cañas. Ayon sa Bureau of Immigration o BI, hindi ito na-isyuhan ng Whole Departure Order HDO kaya malaya itong makalalabas ng bansa. Our system did not have any record of any whole departure order or immigration lookout bulletin issued under the name Arthur Las Cañas, and as a result of which, and upon clearance from the chief of the Port Operations, he was allowed to depart from the country. Si Las Cañas ay ang nagdadawit kay Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa issue ng Davao killings. Noong mayor pa ito ng Davao City noong Sabado, umalis ng Pilipinas si Las Cañas patungong Singapore at inaasahang babalik sa Abril 22. Samantala, kinuwestiyon naman ni Senador Panfilo Lacson ang kakayahan nitong makapunta sa naturang bansa. Batay umano sa nakuha niyang impormasyon, kasama ding umalis ni Las Cañas ang kanyang pamilya. Nais malaman ng senador kung sino ang gumastos sa ticket nito pati na sa accommodation sa Singapore. Bumaba
umano ang bilang ng mga napatay sa operasyon ng Philippine National Police kontra droga. Isang buwan matapos ilunsad ang Opland Double Barrel Reloaded. Sa pinakahuling tala, mahigit 100 ang napatay sa mga lehitimong police operations kumpara sa 749 ng Double Barrel Alpha 1. Paliwanag ni PNP Chief Ronald Bato de la Rosa, marahil ay mas kaunti na ang drug suspects na nanlalaban sa pulis kaya bumaba ang bilang. Sa ngayon, halos 5,000 police operations na ang nagawa ng PNP. Mahigit 7,000 drug suspects ang naaresto at nasa 70,000 individual naman ang sumuko. Ilalaan sana ng Department of Health o DOH sa kanilang Universal Healthcare Program ang buwis mula sa tobacco products na hindi binayaran ng Mighty Corporation. Ito ang balita ni Aiko Miguel. Malaki ang panghihinayang ng Department of Health sa hindi nababayarang buwis ng Mighty Corporation. Ayon kay Health Secretary Pauline Ubial, magagamit sana nila ang tinatayang 9.56 billion pesos tax revenue mula sa naturang kumpanya para sa mga programang pangkalusugan ng pamahalaan. Kabilang anya sa mga paglalaanan nila ng naturang pondo ay ang pagpapagamot sa mga may sakit na lung cancer, chronic obstructive pulmonary disease, heart disease at stroke dahil sa paninigarilyo. Malaking bahagi din ito ay mapupunta sana sa Medicine Access Program. Ito ay para sa mga gamot ng mga mahihirap na pamilyang Pilipino. The Sin-Tax Reform Law, also known as Republic Act 10351, which collects funds from excise tax charge on tobacco and alcohol products, is a prime directive to sustain the universal healthcare program of government. Ayon naman kay Assistant Secretary Paula Alvarez ng Department of Finance, kaisa sila ng Department of Health sa pagsusulong na mapaigting ang implementasyon ng Sin-Tax Law. Kaugnay nito ay mas hihigpitan pa nila ang pagbabantay upang matukoy ang mga kumpanya o korporasyon na hindi nagbabayad sa buwis. Kino-compare po natin yan dun sa kahalintulad nila sa industriya. So kung karamihan po sa industriya, ganito yung binabayaran na buwis, dapat ikaw, dahil nandun ka, malapit din dun yung binabayaran mong buwis. So yun yung ginagamit nating benchmark. Sa kasalukuyan ay may isinampa ng tax evasion case ang Bureau of Internal Revenue laban sa Mighty Corporation na una nang nangako na babayaran ang mga pagkakautang nito sa buwis. Aiko Miguel, UNTV News and Rescue, Manila. Dalawang 2,600 at 75 araw na po ang nakalipas mula nang maganap ang malagim na Maguindanao Massacre. Ngunit hanggang ngayon ay naghahanap pa rin tayo ng katarungan sa mga biktima ng malagim na krimen. At sa tila madilim na hinaharap ng kaso, hindi po bibitiw ang UNTV sa labang ito hanggang makamit ang katarungan, hindi lamang para sa aming 4 na kasamahan, kundi sa lahat ng mga biktima ng karumaldumal na pamamaslang. Susunod sa ito ang balita. Pangulong Duterte umalis na ng Pilipinas para sa ilang araw na state visit sa 3 bansa sa Middle East. Nakapwesto na sa mga terminal ng Ninoy Aquino International Airport o NAIA ang mahigit sa 100 dagdag na immigration officers bilang paghahanda sa bulto ng mga pasaherong babiyahe sa long holiday. Mula sa NAIA, Pasay City, itong balita ni Joan Nano live. Joan, go ahead. Yes, Attorney Reg, kinumpirma nga ni Manila International Airport Authority General Manager Eddie Monreal na nakapwesto na simula pa noong Sabado ang 140 dagdag na immigration officer sa 4 na terminal ng NAIA para sa pagpoproseso ng bulto ng mga pasahero na daragsa ngayong long holiday. Nag-inspeksyon kanina sa Immigration Center sa 3 terminal ng NAIA si MIA General Manager Eddie Monreal. Kapansin-pansin, Attorney Reg, nakakaunti ang mga pasahero na nakapila sa immigration at may mga nakapwesto ng officer sa bawat booth. Bukod nga sa 140, mayroon pa nilang naka-standby na higit sa 300 immigration officers sakaling kukulangin pa rin ang mga naka-duty sa airport. Nagsimula na ring magtrabaho sa immigration section ang mga tauhan ng MIA upang tumulong
tutulong sa pagsasaayos sa mga pasaherong nakapila. Sa pagtayanga ng MIA, aabot sa 10 hanggang 15% ng mga pasahero ang inaasahang madaragdag sa mga paliparan sa long holiday. Subalit sa pangambangan na pumila ng mahaba, karamihan sa mga pasahero ay nagtungo ng mas maaga sa airport. May ilan na bagaman alas 6 pa, bagaman alas 6 pa ng gabi ang kanilang flight schedule, alas 10 pa lamang kaninang umaga ay nakapila na sila sa mga check-in counter. Pakinggan natin yung kanilang mga naging pahayag. 4 hours kasi usually tsaka ang traffic. Minsan nakabot ng 2 oras. Para hindi mabala sa traffic at saka sa pila. Ganun nga daw, may problema nga daw. Pero sana wala. Kasi para hindi kami malate. Kasi yung van na sinakyan namin galing pong Ilocos. At dumating dito alas 4 ng madaling araw. Anong oras pa flight niyo ba? 5 p.m. po. 5 p.m. pa? Matapos ang inspeksyon, kumpiyansa ang MIA na handa na ang lahat ng terminal ng NAIA para sa inaasahang bulto ng mga pasaherong babiyahe sa long holiday. Narito naman ang naging pahayag ni General Manager ng MIA, si Sir Eddie Monreal. To me, it's a normal operation. Wala ko tayo nakita masyadong congestion as opposed to mga reports before na to anticipate the congestion here at the terminal. So far, so good ho. Attorney Reg, muling ang inabisuhan ng MIA ang mga pasahero na pupunta dito sa NAIA na kung maaari ay 3 oras na mas maaga yung kanilang pagpunta sa kanilang flight schedule at hindi rin naman nila ipinapayo na sobrang maaga para naman maiwasan ang congestion ng mga pasahero dito sa terminal. At yan muna ang pinakahuling balita mula pa rin dito sa NAIA Terminal 1. Balik sa inyo sa studio, Attorney Reg. Joanne, tanungin lang kita, saan manggagaling itong 140 na immigration officers? Are they subcontracted by the Bureau of Immigration or are they organic na plantilla ng Bureau of Immigration? Kaya ko ito natanong kasi gusto kong malaman kung itong mga 140 na to ay well-trained para asikasuhin ang ating mga kasambahay na babiyahe ngayong long holiday. Based sa Attorney Reg sa naging pahayag ni Manila International Airport Authority General Manager Eddie Monreal, itong 140 na ito ay manggagaling sa main office ng Bureau of Immigration. Well, so far, ito namang 140 na ito yung talagang na-i-train naman para mag-process ng mga pasahero na lalabas ng bansa. Attorney Reg? Maraming salamat, Joanne. Nagulat ang live mula sa NAIA Terminal 1 sa Pasay City. Samantala, binuksan na ng Judicial and Bar Council o JBC ang aplikasyon para sa mababakanteng posisyon ni Supreme Court Associate Justice Jose Mendoza. Nakatakdang magretiro si Mendoza sa August 13 ngayong taon matapos ang mahigit 7 taong paninilbihan sa Korte Suprema. Samantala, sa susunod na Martes naman, April 18, ang deadline sa pagsusumite ng aplikasyon sa mababakanteng pwesto ni Supreme Court Justice Bienvenido Reyes. Si Reyes ay magreretiro sa July 6. Sa ibang balita, maglalayag sa Benham Rice sa mga opisyal at eksperto ng Department of Agriculture o DA. Ayon kay DA Secretary Emmanuel Piñol, sa Miyerkules sila aalis sakay ng BIFAR vessels na may kakayahang magsuri ng taglay na yaman sa lugar. Titignan din ng DA kung maaaring maglagay ng lumulutang na istruktura sa Benham Rice na maaaring mapagkanlungan ng mga mangingisda. Ang Benham Rice ay may lawak na 13 milyong ektarya at idineklara ng United Nations o UN na sakop ng continental shelf ng Pilipinas noong 2012. Mayroon itong makukulay na corals na unang nasilayan sa isinagawang exploration ng bansa noong nakaraang taon. Isang report naman ang natanggap ng Philippine National Police tungkol sa umunay banta ng pagdukot o kidnapping sa Central Visayas. Ito ay may kaugnayan sa inilabas na travel advisory ng Estados Unidos sa mga mamamayan nito kahapon. Ito ang balita ni Monok Son. Kinumpirma ni Philippine National Police Chief Ronald De La Rosa na mayroon silang natanggap na kidnap threat sa Central Visayas. Tiniyak naman ni General De La Rosa na may ginagawa na silang aksyon para labanan ito. Yes, meron tayong preparation for that. I was briefed by the RD of Piaro 7 na meron nga silang na-monitor na ganon. Then mayroon na magkaukulang aksyon na ginawa yung ating RD ng Piaro 7 para matwart itong mga threat na ito.
Ayon naman kay Police Chief Superintendent Noli Talino, Regional Director ng PRO7, nananatiling nasa full alert status ang mga pulis. And we are not taking this information lightly, but ang countermeasures natin dyan ay naka-in place pa rin yung ating PNP, security at saka yung ating AFP counterparts na nagkaroon tayo ng coordination. Nakipag-coordinate na rin ang mga pulis sa hotel at resort owners upang matiyak ang seguridad, hindi lamang ng mga turista kundi maging ng mga kababayan natin. Lahat naman tayo, nakahanda naman tayo dito, and we are assuring the public, especially the tourists, foreign and local tourists, that our security system is in place together with our AFP counterparts. Bagaman hindi dinetali ang laman ng intelligence report, tiniyak naman ni De La Rosa na handa ang PNP na harapin ang naturang banta sa seguridad ng bansa. Huwag kayo matakot. I am giving assurance to the people na yung ating mga pulis sa Central Visayas ay ready po. Kaya huwag kayo matakot pumunta sa mga lugar na yun. Although mayroong advisory sila, anyway, that's their role to advise their citizens. Una na nagbabala ang US Embassy sa kanilang mga mamamayan sa Central Visayas na mag-ingat. Kasunod ito nang natanggap umano nilang unsubstantiated yet credible information na posibleng pagdukot ng mga terrorist group sa naturang lugar. Nagpaalala si PNP Chief De La Rosa sa lahat ng mga turista sa bansa na huwag na magtungo sa mga lugar na kung saan may napaulat na mga kidnapping incidents na kilalang pinagkukutaan ng Abu Sayyaf Group. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Camp Crame. Bumiyahe na patungong Middle East si Pangulong Rodrigo Duterte para sa ilang araw na state visit sa Saudi Arabia, Bahrain at Qatar. Ito ang balita ni Janice Inhente. Bandang alas 3 kanina nang umalis ng bansa si Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang state visit sa 3 bansa sa Middle East. Ngunit bago ang kanyang departure, nagbigay muna siya ng talumpati kaugnay ng detalye ng kanyang schedule. Kabilang na dito ang pakikipagpulong niya sa hari ng Kingdom of Saudi Arabia na si King Salman bin Abdulaziz Al Saud. With the special ties between our two countries, I shall seek to expand the frontiers of friendship and tap into the converging interests in order to intensify two-way trade and investments, seek greater political security cooperation and exchange to increase trade and commerce. Target rin ng biyahe ng Pangulo na makakuha ng partnership sa tourism development, political at energy security. Isusulong din niya ang isyu ng seguridad, kampanya kontra turismo at iligal na droga. We will seek greater political security cooperation, collaboration, in the field of health and culture. It is on top of this agenda of spurring two-way trade and investments. Mula sa Saudi Arabia, lilipad naman pa Bahrain at Qatar ang Pangulo sa April 14 hanggang 16. This will be my first meeting with the esteemed leaders of the states and the Gulf. I will seek to support for efforts to bring just and lasting peace in Mindanao. I also look forward to exchanging views with them on regional security issues, promoting intercultural dialogue and the Philippines' efforts at community building in ASEAN. Makikipagkita rin si Duterte sa Filipino community sa Riyadh, Manama at Doha, Qatar. While in the Middle East, I will meet the Filipino communities. I am excited to see them and thank them for their support for our efforts to bring reform and change in our country. Janice Inhente, UNTV News and Rescue, Davao City. Sa ibang balita, hindi kinatigan ng Court of Appeals ang apela ni U.S. Marine Lance Corporal Joseph Scott Pemberton sa hatol sa kanya, bunsod ng pagpatay sa transgender na si Jeffrey Jennifer Laude noong 2014 sa Olongapo City. Sa desisyon ng CA Special 16th Division, pinagtibay ang hatol ng Olongapo RTC Branch 74 kay Pemberton sa kasong homicide. Hinatulan nitong makulong ng mula 6 hanggang 10 taon. Ayon sa CA, malinaw na pagkalunod ang ikinamatay ni Laude matapos itong sakalin at isubsob ni Pemberton sa inodoro ng tinuluyang motel. Hindi rin nakumbinsi ang korte sa posibleng ibang tao ang nakapatay sa biktima.
Pinagtibay din ng CA ang hatol ng RTC na pagbayarin si Pemberton ng 4.3 million pesos sa pamilya Laude dahil sa nawalang kikitain ni Laude. Ayon sa abogado ng pamilya Laude, hindi lamang ito maituturing na hustisya para kay Jennifer, kundi tagumpay na rin ng mga Pilipino sa hindi patas sa pagtrato ng Amerika sa mga kasunduan gaya ng Visiting Forces Agreement. Ang dating abogado naman ng pamilya Laude na si Congressman Harry Roque, ikinatuwa rin ang desisyon ngunit nagpahayag ng pangamba na posibleng makalaya rin si Pemberton ngayong Hulyo. Ito ay anya dahil sa mabuting aral o asal habang nakakulong sa Camp Aguinaldo. Apat na pasahero ang sugatan matapos tumagilid ang sinasakyan nilang jeep sa Quezon Avenue kaninang madaling araw. Ito ang balita ni Reynante Ponte. Injury sa kaliwang paa ang tinamo ng isang babaeng pasahero. Habang nagasgasan sa iba't ibang bahagi ng katawan, ang tatlong iba pa nang tumagilid ang kanilang sinasakyang jeep sa Quezon Avenue bandang 1:30 kaninang madaling araw. Ayon sa inisyal na ulat ng Quezon City Traffic Sector, nakikipagkarerahan umano ang naturang jeep kaya't nangyari ang sakuna. Pagkat sa kanya, hinabol niya rin, then ganun po nangyari. Siguro nag-mishandle yung manibela niya, saka yun na. Aminado naman ng driver na si Ryan Corpus, 24 anyos, na matulin ang takbo ng kanyang minamanehong jeep. Mabilis, basta hinahabol ko lang din po siya. Bunsod ng aksidente, kumalat sa kalsada ang langis mula sa jeep. Agad naman itong nilinis ng mga bumbero upang hindi na makaabala sa mga motorista. Iniimbestigahan naman ng mga otoridad kung kolorum ang jeep. Naharap sa kasong reckless imprudence resulting to physical injuries ang driver na nasa kustodiya ng Traffic Sector 6. Reynante Ponte, UNTV News and Rescue, Quezon City. Maayong gabi sa atong mga kasangbahay. Aniya na mga balita gikan sa nagkalain-laing dapit sa Pilipinas. Nagbuhat og manhunt operation ang Bureau of Jail Management and Penology Negros Island Region aron madakpan ang usa ka peniriso nga nakatakas sa Negros Occidental District Jail. Kini ang balita ni Lalaine Moreno. Naka-red alert subong ang Bureau of Jail and Management Penology Negros Island Region kasunod sang pagpalagyo sang isa ka inmate sang Negros Occidental District Jail. Recall yung lahat ng personnel, yung iba sumama sa recovery at saka doon yung iba na naka-standby. Ginkilala ang nakapalagyo nga si Vercelito Capulong, 26 anyos, nga nagapangatubang sa kaso nga illegal possession of firearms. Sang Domingo sang kaagahon nakapalagyo si Capulong kaupod ang isa ka preso nga si Ramon Ventura nga may kaso nga carnapping. Apang nauna na nga nagsungka alas 9 kagina sang aga si Ventura sa Murcia Police Station kagyara na sa kustodiya sang BJMP NIR. Sa inisyal nga pagpangusisa sa likod nga parte sang presohan nagwa ang duha gamit ang mga nabilin nga tubo sa mga trabahador. Aga na sang may baluan sang jail warden nga nadula ang mga ini. Doon sa likuran, yung sa, kasi doon sa likuran, yung visible gardening doon, may nag-drill yung City of Bago, mga personnel. Yun, ang ginamit nila yung mga pool ba yun? Ginamit na para paakyat. Hindi na malayan eh. Kabahin sini mas ginugot pa ang seguridad sa presuhan. Ginkakas naman sa pwesto ang jail warden sang Negros Occidental District Jail. Lalaine Moreno, UNTV News and Rescue, Negros Occidental. Gitagana na sa National Housing Authority ang kapin sa 500 nga housing unit sa mga biktima sa Zamboanga City Siege niadtong tuig 2013. Ani ang balita ni Dante Amento. Ya encabeza el National Housing Authority e oficiales local del ciudad de Zamboanga Elia hace turnover ceremony del mga housing units in Antiaga para na mga biktima del 2013 siege desde na transitory de temporary shelter sites de Mampang, Rio Hondo e otro home base biktima del incidente. 537 housing units ya planta na Valle Vista Subdivision Phase 1 di Barangay Kasanyangan Elia distribui. Sana paglipat namin doon sa Bugok, mabigyan kami agad-agad ng kuryente pati tubig lang. Kasi yun lang ang kailangan namin.
Salamat din sa tulong na sa gobyerno, sa tulong nila. Tiene valor más de 167 millones de pesos el proyecto kaya planta bajo del Zamboanga City Roadmap to Recovery and Reconstruction o Z3R program. Primero yan turnover ya más de 200 housing units na igual barangay del Setyembre 2016. Mientras tanto, na Mayo 4, 2017, ta esperanza ay acaba el aumento housing units kaya planta para también na maganuway casa por causa del atake. Más de 6,000 mga kasarias el necesita planta e distribuin na mga biktima. We expect to complete all housing units, all physical housing units by end of June this year. Then as to its award, we are hoping to have it awarded on or before end of the year, lahat. Ya adverte también el gobierno local con el mga vende del housing units. If it will be proven that they really sold the C3R unit, then this will be elevated to the legal unit of C3R Code of Policy. Dante Amento, UNETV Noticias e Rescate, Ciudad de Zamboanga. Ang mga balitang atong gitutukan gawas sa kauluhan. Gikan dinhi sa Cebu City, ako si Debre Veral. Maayong gabi. Panalo sa ASOP Year 6 second weekly elimination ngayong Abril ang awiting Dahil Mayroong Ikaw na entry ng isang composer mula sa lalawigan ng Quezon. Ito ang balita ni Mon Hocson. Song of the Week, Dahil Mayroong Ikaw. Ang awiting likha ng A Song of Praise Year 4 December monthly finalist ang nagwagi sa second weekly elimination ngayong buwan ng ASOP Year 6. Sa pangatlong pagsali ng Tubong Lucena City, Quezon na freelance songwriter, composer at talent manager na si Mart Ilagan sa ASOP. Susubukan niyang muli na makapasok sa monthly finals sa pamamagitan ng kanyang komposisyon na Dahil Mayroong Ikaw. Maraming pong salamat sa ASOP sa pagbibigay ng opportunities sa mga katulad po namin mga amateur composers. And actually, very blessed kasi ako every time. Ang Junior Grand Champion ng 2008 World Championships of Performing Arts o WICOPA na si Kat Loria naman ang napiling interpreter ng naturang awit. Of course, sobrang malaking privilege po sa akin. Kasi po, bilang interpreter po, syempre advantage din po namin yun ng mga interpreters na magkaroon ng magandang song na i-interpret. Humanga naman ang mga ASOP judges sa likhang awit ni Mart. Syempre naman, napaka-powerful na interpretation ni Kat. Thank you, sir. The ending, that part, Dahil Mayroong Ikaw na sa akin ay nagmamahal, the way it was the way it flowed sa dulo, ang ganda ng pagkabali ng nota. Pero palagay ko, buhay na buhay yung kanta. Buhay na buhay. Samantala, tinalo ng awiting Dahil Mayroong Ikaw sa weekly elimination ang musikang Nagniningning ni Dexter Rebotar ng Taguig City at bagong awit ni Romel Goho mula naman sa UP Diliman, Quezon City. Mon Hocson, UNTV News and Rescue, Quezon City. Umabot po sa halos 500 mahihirap na kababayan natin sa isang barangay sa San Jose del Monte, Bulacan ang napaglingkuran sa iba't ibang libreng serbisyo publikong hatid ng UNTV at Members Church of God International. Ito ang balita ni Nestor Torres. Pananakit ng ulo at matinding pangingirot ng ngipin. Ito ang idinaraing ng 45 anyos na si Aling Eden Sanico. Ang kanyang anak naman at 2 apo ay mayroong ubo at sipon, habang ang kanyang pamangkin ay pabalik-balik ang pananakit ng ngipin. Ngunit dahil sa kahirapan sa buhay, hindi nila magawang maipatingin sa doktor at dentista ang kanilang mga karamdaman. Kaya nang mabalitaan ang libreng medical at dental mission ng UNTV at Members Church of God International sa Barangay San Isidro, San Jose del Monte, Bulacan, hindi na sila nagpatumpik-tumpik pa at sinamantala ang pagkakataong makapagpakonsulta. Nabalitaan po kasi namin na may medical and check-up dito. Naglakad lang po kami, galing pa sa Likaw. Halimbawa, may masakit ng ipin, hindi kami agad makapagpa-dental. Kasi nga po napakalayo pa ng biyahe, halos ng oras pa.
Ilan lamang ang pamilya ni Aling Eden sa halos 500 residente na natulungan sa iba't ibang libreng serbisyo. Kabilang na dito ang medical at dental services, legal consultation, at mayroon ding handog na libreng gupit para sa mga kalalakihan at pre-massage. Bukod pa rito ang mga nabigyan ng libreng gamot. Kaya nagpapasalamat po ako kay Brad Eli Soriano po, ang dating daan. Kung hindi po dahil sa kanya, hindi po ako makakakuha po ng salamin. Isa po, kami po talagang depressed area at pinakamahirap na barangay. Usually po, yun po yung karamihan, Los Obo, Sipon Lagnat. Maraming salamat po kay Brad Eli Soriano. Marami pong natulungan lalo na. Ito ang unang pagkakataon na nakapagsagawa ng medical mission ang UNTV at MCGI sa Barangay San Isidro. Umaasa naman ang mga residente rito na masusundan pa ang hatid na serbisyo publiko ng himpilan sa kanilang lugar. Nestor Torres para sa Serbisyong Kasangbahay. At yan ang ating balita sa Entertainment Public Service ngayong gabi. Ako po si Talia Javier. Balik sa inyo, Atty. Reg, Angela, and Monica. Maraming salamat, Talia. At yan po ang naging kabuuan ng ating balitaan ngayong gabi. Aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Kayo'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. Magandang gabi.